Pag-uusapan pa natin ang ampalaya tablet kontra diabetes kasama si Mobile Journal Denise Baldesancio. Denise, may mga gumagamit na raw ba nitong gamot nila at napatunayang nailayo sila sa diabetes? Pops J, as per yung commercialization nitong gamot, no, hindi pa siya binibenta, kaya hindi pa mabibili. At ako halimbawa, bibili ako, hindi ko pa yan maaaring magamit. Wala pang access yes, dito? Yes, Pops J. Pero dahil nga tapos na siya sa preclinical at yung 3 series of the clinical trials, Pops J, ibig sabihin lang nito, no, natest na talaga siya sa actual sa mga tao talaga. Ready na for production. Yes, Pops J. Kaya ang inaantay na lang talaga ngayon ng UP Manila ay ang makaka-partner nila para ma-commercialize nga at maibenta na to sa merkado, Pops J. All natural daw ang gamot na ito. Maliban sa ampalaya, saan pa ito gawa? May iba pang sangkap? Pops J, ang dinisclose lang sa atin ni Professor, no, it's all natural. At ang main ingredient talaga nito ay ampalaya. Pero as per the formulation, no, the other ingredients, hindi maaaring i-disclose. Meron silang tinatawag na technology. Ito yung kabuuan ng study kung saan mula harvesting nung ampalaya mismo, sa formulation, sa preclinical at clinical trials, ang tanging makakakita lang nito yung bibili na partner, kung sino mang negosyante ito o pharmaceutical company ang makakabili. Kaya hindi pa natin matansya, Pops J. Kapag ba nag-take ka nitong ampalaya tablet, malalasahan mo talaga yung tindi ng pait. O parang katulad lamang ng ibang mga gamot. Most likely, Pops J, no, similar to sa mga naiinom natin na tableta o mga drugs o mga gamot mismo. Kaya mapait ang ampalaya, mapait ang gamot, most likely, Pops J, no, it's gonna taste the same. Yeah. Okay. Kailan ito inaasahang mabibili sa merkado, Denise? Oo, Pops J. Yan din ang una kong katanungan kay Prof. At hanggat hindi pa raw sa ngayon, no, may mga iilan ng partners na nagbabalak na ibenta ito sa merkado. Most likely, once na makapag-decide sila, no, next year, hopefully, ay maibenta na at affordable talaga ang presyo niya, Pops J. Kaya para sa masa talaga ito. Kakailanganin talaga ito ng masa, Pops J. Nabanggit mo kanina, Denise, madalas naman nating marinig na kumain ka ng ampalaya, no, para makontrol mo yung blood sugar mo. Pero nabanggit ni Prof na gumagawa sila ng mga pag-aaral hinggil sa folkloric uses ng herbal medicines. Ibig sabihin, hindi lamang ampalaya, no? Maliban sa ampalaya, ano pa ang kanilang nakalinyang pag-aralan? Tama, Pops J. Ito ang isa pa sa nakaka-excite nung nakausap ko si Prof. Dahil bukod nga sa ampalaya, meron pa tayong mga nakalinyang ibang folkloric medicine na dahil yun nga, no, ang pinaka-purpose ng pag-aaral na ito, yung mga folkloric medicine o medicinal herbs na sinasabi lang dati ng mga lolo't lola natin na nakapagpapagaling, pinatunayan nila. At kasama dito na, Pops J, for hyperuricemia sa para ma-lower ang uric acid natin, yung ulasimang bato tablet. So meron na tayong tableta para dyan. Meron din for analgesic pain, yung yerba buena. At meron din tayo for fungal diseases, yung Acapulco. So ilan lamang so, nakalinya yan. Yes, nakalinya yan, Pops J. Pero sa ngayon, inuuna nga nila itong ampalaya tablet para ma-commercialize nga natin para mabenta na ito. Alright. Magkano sakali ang benta nito sa merkado? Pops J, hindi naman siya tataas ng 20 pesos. Pero as per the professor, no, nakadepende pa rin talaga siya sa kumpanya or pharmaceutical company na mag-acquire. Cost of production. Yes, yes, Pops J. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Denise Baldesancio.